Yan. So eto, umpisahan agad natin, no? So mga kababayan, eto nga ang nangyari dito kay Alan Cayetano na kung saan mga kababayan ay kung naalala nyo, meron po siyang ipinangakong 10,000 ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Eh, alam nyo naman mga kababayan, nagtrending po si Alan dyan. Nagtrending si Alan Cayetano dyan noon na siya day manalo, kung siya day palarin at ibuto, ang kanyang unang gagawin ay may 10,000 ayuda bawat pamilyang Pilipino dahil sa panahon po ng pandemic ito, no, ng crisis. To siya magmasgali. Ayan, may galab shoutout. Ma'am Rian. Ayan, may galab shoutout po. Like po tayo mga kababayan. So, ngayon mga kababayan, nagtaka at nagulat ako. Nag-live si Cayetano. Napanood ko yung live niya. Ang sabi niya ay kasalanan daw ni PBBM, no? Kay PBBM niya sinisi kung pumayag lang daw si PBBM sa halagang 500 billion, no? Tapos dalawang batch ang bigayan, 5K, 5K. Madidistribute daw talaga sa bawat pamilyang Pilipino itong sinasabi niyang 10,000 ayuda. Eh, mga kababayan, nagtataka lang ako, bakit kay PBBM niya sinisi at bakit si PBBM ang magpayag niyan, eh, panahon pa ni Digong yan. Diba? Bakit kay PBBM isinisi? Ito po mga kababayan, pakinggan niyo. Alam niyo kung gaano kasinungaling si Cayetano, singkapal ng bigote niya ngayon para hindi tawaging bading nagpabalbas. Ito mga kababayan. Ito po, pakinggan ninyo yung sinasabi ni Cayetano. Una mga kababayan, kung naalala ninyo, itong 10,000 ayuda ay panahon pa to ni Digong nung pandemic, no? 2019, 2020, 2021. No? So, hindi pa presidente si Marcos dyan, prinopose na ni Cayetano yan. So, bakit ngayon, nung hindi na-distribute itong 10,000 ayuda, ay doon na kay PBBM niya ibinato at kasalanan daw ni PBBM dahil hindi pumayag si PBBM na pirmahan para ma-distribute ang 10,000 ayuda sa bawat Pilipino. Eh bakit kay PBBM isidigong ang presidente nung pandemic at proposed niya yan noong pandemya? Pakinggan natin ha, mga kababayan. Eto na. Ito. Whoop. Tama ka pala. Kuya Alan, kaya pala yung 10K. Kaya babalikan ko lang ng konti yun, ha? Nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko, marami pang hindi nakaka-recover. So, kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Towards 2023, ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin pero kailangan targeted at ang dapat unahin, syempre may sakit kasi yun talaga may kailangan. Pangalawa po, yung pong small businesses kasi sa 5-6 lang po talaga nangungutang. Hindi pwedeng random. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amount na ina-announce. So sabi sa akin, sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. Ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Diba? So 2023, 2024, 2025, ngayon pwede naman pala magbigay. Nandiyan ang pera eh. Pero saan nilagay? Doon sa mga pwedeng nakawin. 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. May ghost pa. So yung ghost, ibig sabihin, 100% ninakaw. So kung naalala ninyo ha, mga kababayan, ayan. Sabi niya, ipinopropose daw niya yan. O sige, ungkatin natin. Siyempre, ituwid natin yung mga kasinungalingan. Ulitin ko sa mga hindi nakaintindi. Noong panahon daw 2021, hindi pa daw naka-recover, no, yung mga Pilipino dahil galing sa pandemya. 2021, 2022, so hanggang naging presidente si PBBM,
Hindi daw pumayag si PBBM na i-distribute 10,000, no, sa pamilyang Pilipino. Ngayon, bakit nga ba papayag ang presidente mag-distribute ng 10,000 sa pamilyang Pilipino? Itapos na yung pandemya. Naka-recover na yun. Diyos ko, nakapagtrabaho na nga, ibukas na eh. 2019, 2020, 2021, open na. November, December 2021, nag-open na ang Pilipinas. Kaya nga nakapangampanya sila PBBM, sila Sara no, nag-iikot eh. So paano sasabihin ni Cayetano na hindi pa naka-recover? So ngayon mga kababayan, ngayon bubuksan natin kung kailan ba, mga kababayan, inihain ni Cayetano ang panukala na yan. Eto. Basahin ko lang mga kababayan. Ito po, pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Cayetano, iginiit na si PBBM ang tumututol sa 10,000 ayuda na ipinangako ni Cayetano noong 2020. 2017 ba? Hindi, 2018, 2019. Ipinangako kasi niyan mga kababayan na kapag ako manalo, may 10,000 ayuda ang bawat pamilyang Pilipino. So wala ngang nangyari kasi hindi yun pinirmahan ni Digong. Ayaw ni Digong. Oo. So ngayon, nagmukha siyang tanga doon. Para siyang si Marcoleta, nangako ng 2,000 pababa na kuryente consume, libre. Hindi naman nangyari, walang libre. So nabudol na naman. So dito sa 10,000 ni Cayetano, parang 10,000 yung tawa ko eh. So basahin natin, mga kababayan. Ito po basahin ko lang para maintindihan ninyo. Kailan inihain ang panukala? Kailan ba inihain ni Cayetano ang panukalang 10K na ayuda bill? Ito ang 10K ayuda bill o House Bill number 8597 ay unang inihain ni dating House Speaker Alan Cayetano at ng kanyang mga kasamahan noong Pebrero 2021 sa gitna ng COVID-19 pandemic. February 2021, no? Sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sino ang nakaupo noon? Noong 2021, ang administrasyong Duterte ang namamahala, hindi pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or si PBBM na naupo lamang noong Hulyo 2022. Bakit hindi ito naaprubahan noon? Bakit hindi naaprubahan ang 10,000 ayuda ni Cayetano? Ang panukalang 10K ayuda ay isinama sa deliberation para sa Bayanihan 3 at 5 trillion 2022 national budget, no? So bakit hindi ito inaprubahan? Ang panukalang 10K ayuda ay isinama sa deliberasyon para sa Bayanihang 3 to 5 trillion 2022 national budget. So, hindi ito nakapasa sa mismong Kongreso, mga mambabatas, dahil hindi sapat ang pondo ng gobyerno para sa universal basic income na nakahalaga ng mahigit 200 billion. Sa makatuwid, hindi ito umabot sa ehekutibo para sa veto or tutulan ng isang pangulo. Ang katotohanan sa 10,000 pag-asa, ang aktual na pamimigay ng 10,000 sa ilalim ng pamilya ay isang privately funded o pribadong inisyatibo ni Cayetano at ng kanyang grupo gamit ang mga donasyon. Patay tayo dyan. Ginawa ito upang ipakita sa gobyerno na maganda ang epekto ng direktang ayuda. Nang maging senador si Cayetano sa 19th Congress, sa ilalim ng Administrasyong Marcos, mula niya itong inihain bilang isang bagong legislative proposal. Ang pag-usad ng mga panukalang batas ay nakasalalay sa komite ng Senado at Kamara, hindi sa direktang pagharang ng Pangulo sa simula pa lang. Alan, sinayang ninyo magkapatid ang ligasiya ng inyong ama. Sir Lino, you take on this. So sa madaling salita mga kababayan, sinungaling si Alan. Real talk 150%. Bakit? Bakit niya sinisabing si PBBM ang humarang? Samantalang dumaan pa ito sa Kongreso at Senado. Bakit hindi natin tanungin ang Kongreso ba pumayag? Ang Senado ba pumayag? Ang tanong mga kababayan, bakit kay PBBM niya isinisi, samantalang sa Congress at sa Senate, hindi ito pumasa?
So paano nangyari na si PBBM ang tumutol at vinito daw di umano? No? Pakinggan natin ha yung sinabi niya. Mga kababayan, pakinggan natin. Ayan no, ayan no. Oh, eto pack, up, balik, up, bukas, up, yeah. Sana mga kababayan, nawala. Eto, buksan. Opya. Senator Alan, tama ka pala. Mm. Kuya Alan, kaya pala yung 10K. Mm. Kaya babalikan ko lang ng konti yun, ha? Mm. Nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun, 2 gives of 5K. Mm. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko, So binigkas niya dyan ha, Bayanihan 1. So pag sinabi nating Bayanihan 1, panahon pa ni Digong yan. Bayanihan 3, dapat ang binigkas niya. So bakit siya nagbigkas ng Bayanihan 1? Bayanihan 3 nga eh. Sa Bayanihan 3, dapat ang binigkas niya sa panahon na ni PBBM yun. Yung Bayanihan 1, 2019 pa yun sa panahon pa ni Digong. Nung nag-lockdown, yun yung Bayanihan 1. So ngayon, dapat noong naging presidente na si PBBM, Bayanihan 3 na yun. So ngayon sa Bayanihan 3, bakit isinisi ni Cayetano, binigyan naman pala ito no, ng pagkakataon na mag-distribute sila privately mula sa mga donasyon sa iba't ibang bansa. Ang nangyari mga kababayan, hindi ito inaprubahan sa Kongreso at sa Senado dahil kulang ang pundo kasi nga may pandemya nun eh. Bakit nagkulang ang pondo? Kasi pinambibili ni Digong ng mga PPE, face mask, face shield na puro naman substandard galing kay Michael Yang. At kung naalala ninyo, ilang bilyon yung itransfer ni Secretary Doke sa utos ni Digong na ilipat daw ang pera sa DOH, no? Doon sa Parmali. So nagkulang nga ang ayuda ng Pinoy. Kasalanan ni Digong. So ngayon mga kababayan, bakit isinisisi ni Cayetano kay PBBM? Samantalang sa Congress at sa Senate, tinutulan na ito. So paano pa mangyari marating kay BBM kung tutol na ang Kongreso at Senado? So bakit kay PBBM ang sisi? Ang mga kongresista at senador naman ang hindi pumayag. Kita nyo? Ayan, nililinlang na naman kayo mga DDS para magmukhang si PBBM na naman ang mali. Si PBBM na naman ang may kasalanan. Samantalang, Kongreso at Senado pa lang, hindi na-aprubahan. So, pwede nating sisihin si PBBM kung aprobado ba sa Kongreso at sa Senado itong panukalang 10K ni Cayetano. Sige nga, tignan nga natin mga kababayan, i-search nga natin, aprobado ba? Inaprubahan ba? Ito, i-search natin. Inaprubahan ba ng Kongreso, mga kababayan, congressman at senador or senator ang ayudang 10K ni Cayetano. Ayan, buksan natin. Google. Ayan, eto na. Basahin ko So, ang katanungan, mga kababayan, ito, ipakita natin. Urong natin ang camera. Tapos, buksan natin sa likod ang camera. So, ito, katanungan. Inaprubahan ba ng congressman at senador ang 10K ayuda? Ito. Hindi pa naaprubahan o naisabatas ng Senado at Kongreso ang panukalang 10K ayuda ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang kaniyang 10K ayuda bill ay nanatiling isang legislative proposal at hindi pa pumasa sa mga mambabatas upang maging batas. So ngayon, mga kababayan, ang tanong, bakit kay PBBM ang sisi? Eto, basahin natin Eto. Ang panukalang ito ay orihinal na ihinahain noong 18th Congress bilang bahagi ng Bayanihan 3. Ngunit hindi ito nakalusot sa pagbubukas ng mga sumusunod na sesyon. Muli itong inihain ni Cayetano ngunit nanatiling nakabinbin sa antas ng committee. So sa madaling salita mga kababayan, hindi pa ito aprobado ng Kongreso. Kasi nakabinbin pa ito sa committee ng Congress. So paano ngayon sasabihin ni Alan Cayetano na si PBBM ang tumutol? Ayan na tayo
Ha? Ayan na tayo eh. Diyan na naman tayo mga kababayan, nagmukha na namang may kasalanan si BBM dito eh. Nagmukha na namang si BBM ang masama dito eh. Samantalang hindi, nako mga kababayan, ito, pag sinagot ito ni Yussi Claire Castro, mapahiya na naman si Alan dito. Nako, antayin natin sa fresh briefing ng Malacanang kasi alam ko mga kababayan i-interview to ng mga reporter no kay Yussi Claire Castro. Itatanong talaga nila 'yan mga kababayan, no? So, ang tanong, nakabinbin pa pala ito eh. Hindi pa pala ito aprobado sa Congress eh. Hindi pa nga tumungtong sa Senate eh. Nasa Congress pa nga lang eh. Bayanihan 1 ang binigkas niya, hindi inaprubahan. O, yung Bayanihan 3, binigkas niya dapat, hindi pa rin naaprubahan. O, biruin nyo, Bayanihan 1, hindi naaprubahan. Bayanihan 2, 3, wala. So, bakit niya isisisi kay PBBM, isa panahon pa lang ni Digong, hindi na inaprubahan? So, bakit ngayon isisisi mo kay PBBM, ayaw nga. Ate Dings Vlog, hello po. So, yun ang katanungan. Ngayon, bakit nasabi ni Cayetano? Mang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Towards 2023, ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin pero kailangan targeted at ang dapat unahin, syempre may sakit kasi yun talaga may kailangan. Pangalawa po, yung pong small businesses kasi sa 5-6 lang po talaga nangungutang. Hindi pwedeng random. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. Ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Di ba? Ayan na naman tayo sa nakawin yung daan-daan bilyon bago bigyan. Yun ngang parmali eh. Libreng face mask, libreng face shield. Pero magkano ang halaga ng face mask? Isang box 100,000. Magkano ang face shield? Isang box 20,000. Samantalang pagsuot mo sa face shield, isang piraso bali kasi substandard. Yung face mask, pag sabit mo sa tainga, putol. Tapos ang isang box, 100 pesos, 100,000. Ano yun? Tag 1,000 isa? Isang pirasong face mask noong panahon ni Digong, 100,000. Isang face mask, 1,000. 100 ang laman nun eh. So 100,000 isang box. Biruin nyo, yung face shield, no, yung may salamin na may parang papel, yung may plastic na may ganun. Alam niyo magkano? 20,000 isang piraso, 'di ba? Naka-box yun, kulay sky blue ba 'yon? Kung makikita niyo doon sa Parmali kung magkano, budol talaga. Kita niyo? Nakapag-distribute ng face mask. Oo, merong face mask. Ang problema, substandard nga. Yung PPE nga, nabubutas, pati mga guantes, mabubutas eh. Di ba? Ayan na nga, mga kababayan. Ayan na, Cayetano. Nung nangako ka ng 10,000 ayuda, hindi natupad-tupad, 1 beses, 2 beses, 3 beses inulit mo pa, ayaw nga ng Kongreso. Ayaw nga ng Senado. Tapos ngayon, isisisi mo na naman kay PBBM. Kasi yung mga ganyang, alam nyo, ganito mga kababayan ganito yan. Kasi kapag ka naaprubahan yan, magpapasikat si Cayetano na project niya yan. Edi ngayon, sisikat siya. Sisikat sa buong Pilipinas. Dahil sa 10,000 ayuda, nagkatotoo. Hindi nga naaprubahan, ayaw nga ng mga congressman at senador. So ano ka ngayon? Nga. Ulit-ulitin mo na namang ipopropose, ayaw nga. Tapos ngayon, hanggang sa ayaw nga, ang isinisi mo, si PBBM. Kita nyo, mga kababayan, ang galing gumawa ng kwento ni Cayetano, no? Alam niya, sa panahon pa lang ni Digong, hindi na naaprubahan. Tapos ngayon, si PBBM ang sisihin. Hindi daw si PBBM pumayag, tumututol daw. Ha? Pag sure dia, oy. Nag-announce yan siya nga hindi inaaprubahan, Ma'am Ay Malayko, di ba?
Kasi panukala niya yan noong 2019, nung House Speaker pa siya, di ba pinalitan nga siya ni Lord Velasco at nag-aaway nga sila noon. Tapos ngayon, isinisisi na naman niya kay PBBM. Ano to, Alan? Hindi mo lang kasi talaga masagot-sagot kung matutupad ba yan. Kasi ang dami kong tawa mga 10K. Mga 10K yung tawa ko, hayuda. Di ba? Hindi na-aprobahan yung ayuda kasi nakakahiya naman kasi yung lagi kang hanapan. Asan yung 10K mo? Boy 10K, boy 10K. Hindi niya may pakita kaya si PBBM ang isinisi. Ba? Kasalanan ni Pedro. Nagbugkal ka ng lupa, tamaan mo yung PVC ng tubig. Nung tumalsik, kasalanan na ni Juan, ikaw yung nagbugkal. Ganun ang style ni Cayetano, mga kababayan. Nagbugkal siya ng lupa, natamaan niya ang pangbugkal ng lupa, yung PVC ng tubig, tumalsik, sumiplit, tumagos, ganun, ganun. Tapos, binintang na niya kay Pablo. Siya yung nagbutas, siya nung nagkubkob. Nung natamaan niya, sumiplit yung tubig, si Pablo na, pinagbintangan niya. Si Pablo daw nakabutas. Kita niya yan. Dahil sa pangakong 10K, hindi ka nanalo. Yun Cayetano. Tapos ngayon, kay PBBM mo isisisi. Tingnan natin mga kababayan. Never. Yung kasinungalingan. Never 10,000 steps if you want to lose weight. Iginit ni Senator Alan Peter Cayetano na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang tumutol sa panukalang magbigay ng 10,000 pisong ayuda noon sa mga kwalipikadong benepisyaryo para makabawi sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa kanyang Facebook live stream, sinabi ng senador na kaya naman umano ng budget na pondohan noon ang nasabing ayuda dahil umaabot sa 200 billion pesos hanggang 400 billion pesos ang inilalaan ng pamahalaan taon-taon para sa iba't ibang assistance programs. Ang pahayag ni Senator Cayetano ay kasunod ng pinalawig na uplift package ng pamahalaan na magbibigay ng cash aid sa mga mahihirap na apektado ng tensyon sa Middle East. So, noong 2021, going into 2022, Biruin nyo yan. Kung yung prinopost niya, kung pinayagan ni PBBM yon, 200 billion ipamigay sa Pilipino. Paano yung mga apektado sa gera sa Middle East? Anong ang gagastusin nun pamasahe pa uwi? Alin ang mas mahalaga? Yung mga Pilipino bigyan mo ng ayuda tapos ipang tong eats lang? O yung mga Pilipinong apektado sa gera? Kaya hindi pumapayag, mga kababayan, ang mga kongresista at mga senador na aprubahan tong ayudang prinopose niya kasi ginawa niyan tamad yung mga Pilipino eh. Isasanay niya sa ayuda, tapos pag wala ng ayuda, magyayaw-yaw na ang mga tamad na Pinoy. Dito pa nga lang sa 4-piece, nagrereklamo na yung iba, ang tagal daw mag-release. Kasi hindi, alam nyo, ito real talk lang, sa mga may 4-piece dyan, hindi ko naman nila lahat maliban sa mga matitino. Pero real talk lang sa 10 Pilipino na may 4-piece, 7 dyan ginamit sa illegal. Real talk, dapat nga yung 4-piece na yun, tanggalin na yan eh. Ilaan nyo na lang yan sa iba. Bakit? Una, sa 10 Pilipino, 7 dyan na nakatanggap ng 4-piece ay, ito ang unang ginawa. Pag sa probinsya, ang 4-piece na ATM, ATM 4-piece, sinasangla. Number 1 problem yan sa mga 4-piece beneficiary. Ang ATM sinasangla. Kaya isa yan sa problema ng mga ng gobyerno na dapat tanggalin. Una, ginagawang tamad ang mga Pilipino. Una, ang gagawin isasangla yung ATM ng 4-piece. Tapos pagdating nung sahod, instead na ang mag-withdraw ay yung mismong 4-piece beneficiary, hindi na yung sinanglaan. So, tama ba yon? Hindi po yun tama. Hindi po yun tama. Mali po yun. Pangalawa, bukod sa isinasangla, meron namang iba hindi sinasangla, pero lista. Uutang sa tindahan, lista. Pagdating sa 4-piece, nandun lahat sa tindahan.
Imbis na yung 4-piece, pag na-release, gamitin sa estudyante, pambili ng uniform, notebook, papel, at panggastos, hindi napunta sa consume. Sa konsumo pang araw-araw, bigas, tubig, mantika, toyo, sardinas, kape, gatas, doon napunta. Mga kababayan, kung hindi isangla, nandun sa tindahan, naka-collateral. Naka-collateral. Pangatlo, mga kababayan, kaya nga ayaw aprubahan ng Administrasyong Marcos yung mga ganyang ayuda eh. Pangatlo, ginagamit sa sugal. Una, tong-its. Pek, tong-its. Pag natalo, kailan ang bayad? Pag-release ng 4-piece. Putang ina, mga kababayan. Pag natalo, hawakan ng ATM, doon sa kalaban, siya na may hawak, bigay mo PIN code. Ginamit pang sugal. Totoo yan, mga kababayan. Sabihin ninyo sa aking mali ako. Una, ulitin ko yung una, sinangla ang ATM. Pagdating ng 4-piece, imbis na ikaw yung mag-withdraw, yung sinanglaan na ang nag-withdraw kasi binigay mo ang PIN. Pangalawa, nakakulateral sa tindahan. Imbis na yung 4-piece na pera, pag-release gamitin sa estudyante, uniform, pamasahe, baon, school supply. Wala, nakulateral sa tindahan. Kape, ulam, asukal, toyo, paminta, mantika, bigas, magic sarap, pansit canton, noodles. Nandoon lahat nakakulateral. Totoo yan, mga kababayan. Pangatlo, pinangsugal. Pag natalo sa tong-its, pag natalo sa mahjong, pag natalo sa piat-piat, pag natalo sa pong, pag natalo sa sabong, ang ibayad, ATM ng 4-piece, ibigay ang PIN code. Sakto, di ba? Pangatlo. Pang-apat, mga kababayan, ang 4-piece minsan ginagawang negosyo. Minsan, ang 4-piece ginagawang pamulitika. Una, kapag kaalyado ka ni chairman, lahat ng kanyang tauhan, unang makakatanggap. Pag hindi ka butante ni chairman, putragis na yan. Ang daming dahilan. Hindi ka bumoto, hindi ka kaalyado, wala ka sa listahan ng 4-piece. Pinulitika. Panlima. Mga kababayan, panlima. Minsan ang 4-piece, parang sa LTO yan, may fixer. Di ba? May fixer. Bakit? Minsan magugulat ka, pulis, nag-withdraw sa 4-piece. Minsan magugulat ka, teacher, nag-withdraw sa 4-piece. Minsan nga, pumipila sa land bank, nakakotse. Paano nangyari yun? Di ba nakalagay doon sa mahihirap lang? Pero bakit si teacher? Bakit si sir, police? Bakit si engineer? Bakit si nurse, si doktor? May 4-piece member? Di ba? Di ba, mga kababayan? Minsan nga, OFW may 4-piece pay. Di ba dapat pag nakita yung bahay mo, bato, bawal? Di ba dapat pag nakita ang bahay mo, may aircon, bawal? May corruption din dyan, Ma'am Ju Granada. Oo. At ito pa, pang-anim, style sa 4-piece. Halimbawa, ako, 4-piece member. Parang pirol yan eh. Halimbawa, ang makuha mo sa 4-piece, 1.5. Ang gagawin ni 4-piece leader, 1.3 ibigay, yung 200 sa akin na pag-release. Ganyan ang ginagawa. 1.3 ibigay mo na. Advance silang makuha yon yung 1.3. Pero yung ATM, nandun kay 4-piece leader. 1.3, bigay mo na. Gamit na nila agad. Yung 2, imbes na 1.5, 1.3 na lang makuha ni 4-piece beneficiary, yung 200 nandun kay 4-piece leader. Ganon yan, mga kababayan. Maraming estilo na dapat, alam nyo, matalino ang mga Pilipino eh. Matalino sa kalukuhan. Kaya kung bakit ayaw aprubahan yung 10K ayuda na yan, mangyayari ganyan eh, kung naalala ninyo. Kung naaprubahan yung 10K ayuda ni Cayetano at pinayagan ni PBBM yan, ganito yan eh. Naalala nyo yung buntis sa Mindanao? Binigyan ng 10,000 kinuha ng barangay at ang dumating sa kanya 3,000 na lang. Ito pakita ko sa inyo.
Tingnan natin na. Ilan? Ayan buntis. Ayuda. Inupitan ng barangay. Ayan tignan ninyo. Umiiyak yung buntis. Hi guys, good morning guys. Maganda pa ang mood ng buntis na si Ann Villarin sa una niyang pinost na video tungkol sa Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lahat ng mga barangay official o elected officials maging sa mga kawani mismo ng DSWD na makakasuhan sila kapag kinaltasan ang ayudang ibinibigay ng ahensya sa mga benepisyaryo. Sa isang panayam kay DSWD Secretary Rex Gatchalian sa dinalawang event sa Isabela, kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Gatchalian na walang karapatan ang mga ito na kaltasan ang ayudang ibinibigay ng ahensya sa mga Hi guys, good morning guys. maganda pa ang mood ng buntis na si Ann Villarin sa una niyang pinost na video tungkol sa natanggap na ayuda mula sa DSWD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 pesos ang nakuha niya matapos pumila sa bigay ng ayuda sa barangay Sinawilan sa Matanao, Davao del Sur. Qualified ang pamilya ni Ann bilang isa sa mga lubos na naapektuhan ng El Nino. Yun nga lang, sinabihan daw siya na kailangan niyang dalhin ang nakuhang ayuda sa barangay. Wala ko kabalo guys, kung pila ako o ano guys, kay ihatod pa doon sa barangay. Kay sa barangay pa doon ni Iabi guys. Makalipas ang ilang oras, nag-post ulit si Ann ng video. Pero dito, umahagulgol na siya. Ora ni gihatag sa kuha 1.5 na. Dawat 1.5. gismil akong dawat kahapon buo. Sakit kaayo, grabe ka. Sakit kay grabe yung bukina dito. Sa maluoy, buntis na dyan ko. 2 araw din kasing pumilang buntis na ginang para lamang makuha ang 10,000 pisong ayuda. Pero pinawasan ito ng barangay ng 8,500 pesos. Hapon buo. Nang makarating sa DSWD ang nag-viral na post, agad kinumpranta ng mga tauhan ng kanilang regional office ang mga opisyal ng barangay Sinawilan. Heto raw ang naging paliwanag sa kanila. They're in denial pero meron silang sinabi, kasi may sinabi sila na alam mo very vague yung sagot pero alam mo meron na para daw ibigay rin sa iba na nangangailangan. So parang implied na pag-amin na parang we did it because may iba kaming magandang layunin rin. Pag nag-refer kayo hanggang sa refer na lang sana. Huwag nyo nang tangkain pa na kumuha ng processing fee, finder's fee, assistance fee, kung ano man tawag yan. Kasi yung ayuda na yan, para sa nangangailangan yan, buo na dapat para sa kanila yan. Hindi dapat yan pinapakilaman. Hindi naman maituro ng mga taga-barangay kung sino yung iba pang nangangailangan daw na binigyan nila ng 8,500 mula kay Ann. Kaya naman, agad sinamahan ng mga tauhan ng DSWD Region 11 ang ginang. Sinampahan nila ng mga kasong kriminal at administratibo ang kapitan at kagawad ng barangay. Walang may karapatan na kumaltas sa benepisyo o sa Alam nyo na. Sabi ko nga sa inyo budol na nga yung 10,000, bubudulin pa kayo ng barangay. Hindi ko naman nila lahat, pero parang gano'n na nga. 'Di ba? Ganun yon mga kababayan. So alam nyo na.